Kung nahirapan ka sa pag-aaral mo ng Korean language for EPS topic exam at clinic mo ang video na ito dahil naghahanap ka ng paraan kung paano magiging consistent at disiplinado sa pag-aaral, ang video na ito ay para sa iyo. Alam nating lahat na hindi madali ang buhay dyan sa Pilipinas. Marami sa inyo ang nagtatrabaho ng full-time, nag-aalaga ng pamilya o may personal na pinagdadaanan sa buhay. Kaya minsan ang pag-aaral ng Korean language ay hindi nabibigyan ng sapat na panahon. Pero ito ang tanong ko sa iyo ngayon. Ayaw mo bang mapag-iwanan? Gusto mo bang mapabilang sa mga papasa at hindi sa mga magsisisi lang sa huli? Kung oo ang sagot mo, tama lang na clinic mo ang video na ito. Dahil pag-uusapan natin dito ang mga totoong dahilan kung bakit hindi ka consistent mag-aral, paano mo matatalo ang katamaran at anong mga pinaka-importanting bagay na dapat mong matutunan at gawin para pumasa sa EPS topic exam. At base sa mga nagko-comment sa mga video ko tungkol sa mga problema nila sa pag-aaral, ay meron akong nakitang 5 problema na maaaring ganun din ang problema mo. At ginawan ko ito ng research paano ito masusolusyonan at isinama ko na rin dito yung mga sarili kong paraan at karanasan sa pag-aaral ng Korean language na alam kong makakarelate ka. Pero yung pang-apat, ang majority sa inyo, yun ang nagiging problema. At sa dulo ng video na ito, magbibigay ako ng libreng reviewer kung paano mag-conjugate ng Korean verbs at adjectives. So make sure na tapusin mo ang video na ito. So without any further ado, problem number 1. Hindi ako consistent mag-aral. Relate ka ba dito? Yung magsiset ka ng schedule ng pag-aaral mo, pero sa huli, hindi mo naman nasusunod. Tapos sa dulo ng linggo, wala ka namang natapos. Ang dahilan, hindi mo ginagawang parte ng lifestyle mo o habit mo yung pag-aaral. So ito yung mga pwedeng maging solusyon dyan. Number 1, kumuha ka ng fixed routine or fixed schedule. Hindi yung basta kailan may oras ka lang o kung kailan mo lang gusto. Dapat may eksaktong oras kang sinusunod kada araw. Halimbawa, nag-set ka ng schedule mo ng 8:30 to 9 p.m. So dito mo lang ilalaan yung oras mo sa pag-aaral ng Korean. Number 2, i-attach ang pag-aaral sa bagay na ginagawa mo. Halimbawa, pagkain ng almusal. Ano yung mga pwede mong i-review na related sa almusal? For example, a침 shiksa, mokta, kopirel mashida, at marami pa. Sa ganitong paraan kasi, mas mapapamiliarize mo yung vocabularies mo through actions. So sa tingin ko, magandang idea ito para hindi ka mahirapan mag-memorize ng mga vocabularies mo. Sa bawat ginagawa mo, subukan mong i-connect yung vocabularies at magugulat ka na lang na mas madali mo siyang may tatatak sa isip mo. At dati nung nag-aral ako ng Korean dyan sa Pilipinas, meron akong mental trick na sinasabi ko sa sarili ko sa tuwing pag-uwi ko galing sa trabaho. At effective naman ito sa akin kasi kahit pagod ako, talagang nagagawa ko pa rin mag-aral. Kaya subukan mo rin itong sabihin sa sarili mo kung sa gabi ka nag-aaral. Sabihin mo, hindi ako pwedeng matulog hanggat hindi ako nag-aaral. So, ganyan lang siya kasimple. Pero dahil dyan, nagagawa kong ma-set sa isip ko na dapat makapag-aral muna ako bago matulog sa gabi. Hanggat maaari, paulit-ulit mo ito gawin para hindi mo talaga makalimutan mag-aral. So, number 3, tiyakin mo na yung study area mo is malinis at hindi magulo. Kasi kapag magulo yung paligid mo, mahirapan kang makapag-focus kasi madidistract ka lang. Kaya bago ka mag-aral, dapat malinis lahat para yung focus mo nandun lang sa pinag-aaralan mo. At lagi kong sinasabi ito sa mga video ko na kung mag-aaral ka, huwag masyadong mahabang oras. 30 minutes to 1 hour a day ay sapat na yun para maging consistent ka. Tandaan mo na consistency beats intensity. Problem number 2, lagi akong tinatamad. Lagi akong walang gana mag-aral. So malamang nakaka-relate ka din dito. Yung tipong sinasabi mong mag-aaral ako after manood ng isang episode ng K-drama, pero natapos mo na yung buong season, wala ka pa rin nasimulan. Ano ang solusyon dito? So subukan mong gawin ang mga ito. Number 1, Pomodoro method. Alam na alam ito ng mga karamihan sa inyo. Ito yung 25 minutes focus at 5 minutes break. Gawin mo ito twice para saktong 1 hour yung pag-aaral mo. Huwag mo nang hintayin ang motivation kasi dapat action muna bago motivation. Number 2, environment matters. Mag-aaral sa lugar na walang tukso. Tanggalin o itago mo muna yung cellphone mo, iwasan ang TV, sara ang pinto kung may sarili kang kwarto at dapat hindi magulo ang paligid mo. Number 3, para hindi ka ma-overwhelm, dapat pakonti-konti lang ang pinag-aaralan mo. For example, mag-aaral ka ng grammar patterns. So, dapat isang grammar pattern lang, tapos practice ka lang gumawa ng mga sentence, then subukan mo din basahin ng paulit-ulit. Mas maganda na nakafocus ka lang palagi sa isa para mas madali mong matandaan, para hindi ma-stress ang utak mo. Problem number 3, wala akong disiplina at lagi akong nadidistract. Minsan, mas madali pang maglinis ng bahay kaysa magbukas ng Korean book, diba? Pero tandaan mo ito, kapag hindi mo kayang disiplinahin ang sarili mo sa pag-aaral, paano mo didisiplinahin ang sarili mo sa trabaho dito sa Korea? So, itong mga pwede mong solusyon dyan. Number 1, ituring mo na rin ito na para kang nagtatrabaho sa Korea. Igalang mo ang schedule mo at hindi mo dapat ipagsawalang bahala. Gumawa ka ng mga schedule mo sa pag-aaral at ang pinaka-the best na gawin mo is lagi mong ilalagay sa priority list mo yung pag-aaral.
mag-aral. Saka mo na gawin yung iba kung natapos ka na mag-aral. Number 2, gumawa ka ng reward system. Halimbawa, nakapag-aral ka ng 7 days straight. Reward mo ang sarili mo ng milk tea or movie night or anything na makakapagpasaya sa'yo. Mahalaga ito kasi kapag meron tayong satisfaction sa mga bagay na ginagawa natin, mas lalo pa tayong ginaganahan sa pag-aaral. At itong susunod naman is problema ng karamihan sa inyo. So, number 4, nainis ako kasi hindi ako agad natututo or ang bagal ng progress ko. Nararamdaman mo din ba ito? Yung kahit ilang beses mo nang inulit ang vocabulary, parang wala pa rin pumapasok sa isip mo. Nakaka-frustrate, diba? Minsan pa nga iniisip mo, baka hindi talaga para sa akin to. Pero paano kung mali ka nang iniisip at meron ka lang dapat maintindihan sa part na ito? Na siguro feeling mo wala kang progress, pero imposibleng wala. Kailangan mo lang malaman ang solusyon dito para sa susunod, hindi ka na ma-frustrate sa sarili mo. At ito yung mga pwede mong isolusyon dyan. So, number 1, accept mo lang na normal ang mabagal na progress. Hindi ito speed contest. Maraming nakapasa pero tumagal sila ng 6 months to 1 year bago gumaling sa Korean. Tandaan mo lang na slow progress is still a progress. Ang hindi okay, yung wala ka talagang ginagawa. Kaya dapat tuloy-tuloy ka lang sa pag-aaral. Number 2, track small wins. Ginagawa ko dati ito at ganito yung sinusulat ko sa notebook ko. So, pwede mo rin itong gayahin kung gusto mo. For example, naalala ko ang 5 new words today. Naiintindihan ko ang basic sentence structure. Nakapagsalita ako ng simpleng greetings. So, kapag natatrack mo yung mga maliliit na progress mo, mawawala ang frustration mo. Minsan kasi ang problema sa atin, gusto nating matutunan lahat agad. Pero in reality, hindi naman natin kaya. Kaya wag mo na gawin yung massive studying kasi nagsasayang ka lang ng oras at lakas mo. Always take time sa pag-aaral. Tandaan mo na ang goal mo lang is makapasa sa exam, hindi para maging fluent in Korean. So, study smart, not study hard. Number 3, change your mindset. Kailangan mo lang ng tamang strategy plus consistency. Minsan ang problema ay hindi ikaw, kundi ang paraan ng pag-aaral mo. Dahil sa kagustuhan nating matuto agad ay lagi tayong nag-aapura. Ang dami-dami nating inaaral pero hindi naman natin ganun naintindihan at hindi nagtatagal sa isip natin. Kaso ang katwiran nga ng iba sa inyo is malapit na kasi yung exam. Naintindihan ko naman yan. Pero ang totoo niyan, kahit marami ka pang pag-aralan araw-araw, hindi naman lahat yan is may iwan sa utak mo. Dapat ang mindset mo sa pag-aaral ng Korean is always take time and be patient. Pero kung sakaling natapat na malapit ng exam, I suggest na gawin mo na lang yung best mo. Possible, tsamba na lang at swerte mo na lang kung makakapasa ka. Pero kung sakali man na hindi ka pumasa, huwag kang mawawalan agad ng pag-asa kasi hindi pa naman tapos ang lahat kasi yearly naman yung exam at minsan twice a year pa. So, yan yung chance mo na pwede mong i-apply lahat ng natututunan mo dito na applicable sa'yo. So, problem number 5. Wala akong suporta at ako lang mag-isa sa journey na to. So, isa ito sa pinakamalungkot na struggle, yung walang naniniwala sa'yo. At minsan sinasabihan ka pa ng sayang lang ang oras mo dyan, pero wag kang mag-alala kasi ganyan din naman ako dati. Sariling sikap lang din ako, nangangarap pa rin ako kahit walang ganong naniniwala. Pero naisip ko, at the end of the day, buhay ko pa rin naman ito. Kaya gumawa ko ng paraan kung paano ako makakahanap ng mga taong may pangarap din makapagtrabaho dito sa Korea. Mga taong pwede mong mapagtanungan in case man na meron kang mga concern o inaalala sa pag-apply mo dito sa Korea. At ito yung mga ginawa ko. So, number 1, humanap ka ng online community. May mga EPS topic study group sa Facebook, Telegram o YouTube na doon ay pwede kang sumali para magkaroon ka ng update sa EPS topic exam. Kapag nararamdaman mong hindi ka nag-iisa, tumatas ang tsansa mong magpatuloy. So, number 2, gamitin ang kawalan ng suporta bilang motivation. Sabihin mo sa sarili mo, kapag nakapasa ako, ipapakita kong hindi ako sumuko kahit ako lang. Gawin mong kasulina ang duda ng iba sa'yo. So, number 3, find an accountability partner. So, kahit isa lang, kaibigan, pinsan o stranger sa group chat na willing ding mag-aral. Mag-update kayo sa isa't isa. Minsan, ang isang taong naniniwala sa'yo ay sapat na para makapagsimula. Kadalasan, makakahanap ka ng ganito sa mga Facebook groups. Or kung nag-aaral ka sa training center, malamang dun pa lang makakahanap ka na ng study buddy. At ito pa yung gusto kong sabihin sa'yo, na lahat ng mga problema mong yan, naiintindihan ko kasi napagdaanan ko din naman yan. Pero ito yung tanong ko ngayon sa'yo at gusto kong i-comment mo sa baba yung totoong nararamdaman mo. Susuko ka ba dahil sa mahirap mag-aral o magpapatuloy ka dahil naniniwala ka na makakapagtrabaho ka dito sa Korea? So, feel free na mag-comment sa video na ito at ang sagot mo ang magsasabi kung ano ba talaga ang gusto mong mangyari sa buhay mo. Kaya kung gusto mong makapunta dito sa Korea, hindi pwedeng half-hearted ka lang. Kailangan buo ang loob mo. So, kailangan mo nang baguhin ang habits mo ngayon at simulan mo nang i-apply ang mga natutunan mo sa video na ito. Kung wala pa ring progress, it means na hindi ka talaga seryoso sa ginagawa mo. Tandaan mo ito.
ito, hindi pwede yung lagi ka lang nagpaplano kasi action speaks louder than words. Yung resulta na gusto mong makuha ay nakadepende yan sa kung paano mo tinatrabaho o ginagalawan yung pangarap mo. Kaya kung gusto mo pang madagdagan yung idea mo kung ano nga ba yung mga dapat mong pag-aralan para makapasa sa EPS topic exam, I recommend na panoorin mo ang video na ito, at sa dulo ng video na ito ay meron pa akong bibigay na reviewer na libre mo lang makukuha. So make sure na mapanood mo muna ito. So magkita ulit tayo sa video na ito, and thank you for watching.